Sa gitna ng maingay na syudad ay may isang maliit na barangay na nagsisilbing tahanan ng mga taong may maliliit na pangarap ngunit may malalaking puso. Dito sa barangay ng Poblacion South Polanco, Zamboanga del Norte, nakilala natin si Kapitan Joey Duterte. Isang taong may simpleng pamumuhay ngunit may malaking pagmamahal para sa kanyang mga kabarangay. Ano naman kaya ang dahilan kung bakit gusto niyang maging isang barangay kapitan? Ako po ay magpakilala muna. Ako po ay si Joey Montilla Duterte, ang bagong punong barangay dito sa ating barangay Poblacion South. Sa katanungan mo po, bakit gusto kong maging barangay kapitan? Kasi po, gusto kong mailagay sa ating barangay yung mga memorabilia ng mga dating barangay captain simula sa aking lolo papunta sa aking administrasyon. Kasi sa nakaraan mga barangay kapitan dito sa ating barangay, hindi nila nabigyan ng pansin yung mga nagdaang mga barangay captains po natin na may malaking naidulot sa kaunlaran ng ating barangay. Kung ano ang barangay natin noon, lalong-lalo na ngayon, ang barangay natin ay progresibo na. Kaya gusto ko pong lumahok sa politika sa nakaraang eleksyon kasi gusto ko pong bigyang halaga ang kanilang panunungkulan hanggang sa ating katungkulan. Tingnan naman natin ang mga karanasan niya sa pamumuno at paglilingkod sa komunidad. Ang karanasan ko po sa aking pamumuno at paglilingkod sa komunidad, unang-una, hindi pala madali yung paglilingkod natin sa barangay. Kasi lahat ng problema sa komunidad, lalo na sa mga tao, ay dito po sila nagpunta sa ating barangay para humingi ng tulong. Sa awa ng Diyos, hindi man siguro lahat, pero yung iba, nabibigyan po natin ng kasagutan yung mga hinihiling nila sa ating barangay, lalong-lalo na yung mga munting hingi nila ng tulong. Nakapagbigay po tayo ng mga manual po na water pump para magamit nila sa kanilang patubig po sa kanilang mga bahay. Ano po ang iyong mga lakas at kahinaan bilang isang leader? Ang aking lakas po bilang isang leader ng ating barangay, kung kami po ay nagsama-sama o hawak kamay po kami sa pagtutulungan sa pagpaunlad ng ating barangay. Ang kahinaan ko din po, yung nagkawatak-watak po kami, hindi kami nagkakaisa sa anumang bagay, lalong-lalo na po sa pagpapaunlad ng ating barangay po. Paano mo po haharapin ang mga pangunahing issue sa barangay tulad ng kahirapan, krimen? Salamat po sa katanungan. Yung pangunahin po nating problema sa barangay, ang kahirapan. Dito po sa ating barangay mismo, ang unang-una naming solusyon sa kahirapan ay meron po tayong programa ng gardening, yung tinatawag natin na hapag-hapag. Programa po ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos na lahat ng barangay, lalong-lalo na yung mga komunidad sa ating barangay, ay hinihikayat po silang magtanim sa kanilang bakuran po para magkaroon sila ng sapat na gulay na hindi na nila bilhin po sa palengke. Yung tungkol naman po sa krimen, ang address po namin dito sa barangay, lalong-lalo na sa agawad na may hawak sa komite ng Peace and Order, 2 beses po kami magruronda sa ating barangay para makita po namin kung ano yung sitwasyon, lalong-lalo na paggabi. Kung may makita kaming mga kabataan na nasa labas pa na minor de edad, pinapauwi po namin sa kanilang mga bahay. At saka yung may nakita pa kaming mga nag-iinuman sa mga bawat kalye, pinapaalahan po namin na hindi sila masyadong umabot sa madaling araw po. Yun lang po. Salamat po.
Sa puso ng ating komunidad, sa gitna ng mga hamon at tagumpay, nakatayo ang barangay kapitan bilang isang simbolo ng pamumuno. Ang kanilang hindi matitinag na dedikasyon sa paglilingkod sa kanilang mga tao ay isang patunay sa kapangyarihan ng diwa ng komunidad. Habang tayo ay nagpapatuloy, sana ang kanilang halimbawa ay magbigay inspirasyon sa ating lahat na magtulungan, bumuo ng mas magandang kinabukasan at lumikha ng isang mas malakas at masiglang komunidad.